Hello guys. Sad talaga ako ngayon guys. This morning, I'm very sad to tell you honestly and frankly guys kasi hindi ko akalain na kasi parang nasaktan lang ako sa sinabi ni Mike na I'm a wonderful, I'm amazing because I take care of other people. Kung kayo ba guys, happy kayo sa comment niya pag kayo ang sinabihan ng ganyan? Kasi sa totoo lang guys, kahit anong kulang ako sa tulog, kasi palagi ako busy sa trabaho ko, 11 hours to 12 hours sometimes to my duty. Pero busy ko Japon guys sa pag-live. Tungod gusto ko maka-income, maka-extra income ko para sa akon nga family, para sa akon nga mga bata, kag sa akon man nga pamilya. Pero do hindi lang ko bala kapati guys, do nag-react gid ko sang time nga nabasa ko iya comment nga I'm amazing and I'm wonderful because I take care to other people. Kaya nakita yaman guys, nakita niya naman na palagi akong busy sa work, palagi akong busy every day, every morning, after my duty. Nakita niya naman na dito lang ako sa live busy. Wala akong ibang tao na binuhusan ng oras ko, kundi ang pamilya ko lang at saka siya. Kasi even nga sa live ko, sinasabihan ako ng mga kaibigan ko, wala ka ng viewers. Kasi palagi ka nag-I love you kay Mike. Alam na ng lahat na may asawa ka na. Dapat wag mo sabi sa live palagi ka nag-I love you sa kanya. Dapat sa sikreto lang daw na kami lang dalawa, bawal dito sa sa live ko o sa video ko para bumalik yung maraming viewers ko. Hindi ko yan ginawa guys kasi sabi ko sa kanila, totoo naman na andyan si Mike sa akin, ba't ko naman siya ilihim, ba't ko naman ilihim sa live ko or sa naging totoo lang ako sa kanya. Hindi ako dapat maglihim sa kanya or sa ibang tao, sa public. Pinaalam ko lahat na may asawa na ako at siya yun. Kaya parang nag-react lang talaga ako. Ba't niya nasabi niya na ano daw, I take care of other people. Hindi ko yan ginawa sa kanya guys. Nakita niya mismo at saka nakita niya every morning at sa nakita niya every night. Na busy ako sa trabaho ko. Kahit anong busy sa trabaho ko, may time pa rin ako sa kanya mag-chat, mag-message sa messenger. After live stream, tinatawagan ko siya guys. Kinakamusta ko siya guys. Even nakikita niya na ako buong araw, buong gabi. Sa live ko, nakikita niya na, hindi siya bulag. Nararamdaman niya, nakikita niya ginagawa ko araw-araw, every morning and every evening, nakikita niya kung saan ako pumupunta. Na-prove niya. Yung sa ibang babae nga, sumusuporta siya kahit hindi niya girlfriend binibigyan niya ng pera kahit hindi niya kaano-ano, binibigyan pag naghingi sa kanya, binibigyan niya ng pera agad. Sa totoo lang nasaktan ako sa kanya kasi sinabi niya na amazing ako, wonderful ako. Tapos, may iba akong kasi wonderful ako, kasi amazing ako because I take care to other people. So, anong ibig sabihin niya? Wala naman akong ibang binuhusan ng oras ko guys, sa totoo lang. Siya lang naman ang minahal ko ngayon. Wala namang iba, hindi naman ako naglihim sa kanya. Binuhos ko na lahat sa kanya. Ano pa ibig sabihin niya? Siya nga, sa totoo lang, may kung minsan may reason ako na magalit sa kanya kasi nalalaman ko na binibigyan niya ang ibang babae ng pera. Isang lang, agad-agad binibigyan niya. Makita niya lang na sexy, maganda, binibigyan niya agad ng pera. Tapos ako, lahat ginagawa ko na. Kung minsan nag-invite ng dinner ang mga kasamahan ko sa trabaho, palagi sila nasa labas pag tapos ng duty, pag out ng duty, sa labas sila kumakain, sabay-sabay sila nag-dinner sa labas. Sinasabihan na nila ako na may sariling may sariling mundo kasi hindi ako sumasali sa kanila no kumakain sa labas. Hindi ako sumasali sa kanila guys kasi ayaw ko na isipin ni Mike na
Pinaglakwatsa ko lang yung pera na binibigay niya sa akin. Naging totoo ako sa kanya, guys. Kung nagbibigay siya ng pera, binubuhos ko yan sa sarili ko, sa mga pangangailangan ko, at saka sa mga anak ko. Binibigyan ko din yung mga anak ko kasi anak ko yan sila, pero hindi ibang tao. Hindi yan ibang tao, guys. Kasi nung tinanong ko siya na sino ba yung tinutukoy mo na other people, sabi niya yung mga anak ko daw. Oh, hindi yan ibang tao ang anak ko. Anak ko yan. Hindi pa kami nagkakilala, anak ko na sila. Nung maliit pa yung mga anak ko, binubuhos ko na oras ko sa mga anak ko. Siguro na ano lang siya, nagalit siya kasi hindi ko daw iniwan ko daw na open ang door. At saka yung key daw iniwan ko doon sa door. Kasi doon pa lang, guys, sa nagloading na wala na akong internet. Doon pa lang ako nung bumili ako ng ulam sa labas. Wala na akong internet kasi ang wifi dito lang sa loob ng apartment. At saka tinignan ko yung data ko, guys, kung inopen ko yung data ko sa phone ko, kung may load pa ako. Loading na ng loading kasi ubos na yung load ko, wala na akong load. Kaya dali-dali akong bumalik dito pagkatapos ko bumili ng ulam, dali-dali akong bumalik dito sa loob ng apartment. Hindi ko na-lock ang pintuan, hindi ko na-lock. At saka naiwan doon ang key kasi kailangan pa gamitin ko yung dalawa kong kamay, guys, para makuha yung susi doon sa sa door. Kasi ang hindi siya pwede na isang kamay lang kasi matigas, guys. Hindi siya pwede makuha sa isang kamay lang. Dapat idiin ko pa bago ko makuha ang susi sa sa door. So nilagay ko muna yung food ko dito sa sa loob. Nilagay ko muna yung food ko dito sa loob at saka inopen ko yung wifi ko sa phone. Na loading ng loading pa rin. Hindi ko alam bakit gano'n na nakakonect na ako sa wifi. Loading na loading pa rin ang phone ko. Hindi pa rin gumana sa live. Sabi ko, ano ba to? Pero yung door open lang talaga. Nung nag-start na ulit na nagumana na ulit ang wifi sa internet ko, sa phone ko, nakita niya na open, hinayaan ko daw yung open ang pintuan, open ang door, at saka yung susi. Safety naman ako, guys, diba, guys? Safety naman ako kasi umaga na to, araw na to, hindi na to gabi. Sabi ko sa kanya, kahit nga tuwing gabi, pag dumating ako dito, nakikita mo yan kasi nagla-live ako. Tuwing galing ako sa trabaho, nakikita niya naman na guys, na hinayaan ko lang yan na open kasi kailangan ko pa ilapag yung mga dala-dala ko galing sa duty. Kailangan ko pa ilapag yung mga gamit ko dito sa loob bago ko yan masara. Kasi may hawak. Yung isa kong kamay may hawak na cellphone. Ang isa kong kamay may hawak na mga baon ko, umbrella. Kaya kailangan ko pa ilagay dito muna yung mga dala-dala ko bago ko ma-close ang pinto. Nakikita niya naman talaga, guys, eh. Gabi-gabi yan, guys. Bago ko yan isara, gabi-gabi yan. Pagdating ko dito, kailangan ko pa ilapag yung mga dala ko kasi yung isa kong kamay nakahawak sa cellphone, ang isa kong kamay nakahawak sa plastic bag. So kailangan ko pa ilagay yung cellphone ko dito. Tapos, yung mga dala ko, kailangan ko pa ilagay bago ko makuha ang susi sa pinto at bago ko malak. Tapos ngayon, marami na siyang sinasabi sa akin na ganun, hindi daw ako secured, hindi daw ako umiiwas na hinayaan ko lang daw ang susi sa pintuan. Every night naman yan eh, every day naman yan eh. Siguro na lang siya, bakit hindi niya na ako makikita doon sa labas? Kasi wala ngang internet connection, wifi, hindi ko naman dala-dala. Kailangan ko pa ba yan bitbitin ang wifi doon sa labas para hindi ako mag-loading sa live ko? Parang masakit lang talaga, guys, na sinabihan niya ako na amazing ako, wonderful ako because I take care of other people. No other people in my life. I prove to him every day and night. Wala akong kaibigan na pinapapunta dito sa apartment. Hindi ako katulad ng iba na gumagala, naglalasing kung sino-sino yung kasama. Pagkatapos ko magtrabaho, umuwi ako agad dito.
Siya, nakikita niya buhay ko guys. Nakikita niya naman, ba't siya magduda sa akin? Ba't siya magsalita ng ganyan? Na may iba akong tao na pinapahalagahan. So, sa totoo lang, masakit naman yan sa akin guys. Kasi kailangan ko din pahalagaan mga anak ko at saka pamilya ko. Hindi lang siya. Dapat pantay-pantay. Kasi wala akong ibang lalaki. Siya lang. At saka yung pamilya ko. Mga anak ko, yun lang. So, sorry kanina guys, naghingi ako talaga sa inyo ng apologize kung doon ako sa live ko na voice out. Kasi nasaktan lang talaga ako sa sinabi niya na I'm amazing, I'm wonderful because I take care to other people. No other people in my life. Nakikita niya yan. At saka hindi siya bulag. So, sorry lang guys kung nag-explain ako ng side ko. Kasi sobrang sakit lang na nabasa ko yung comment niya na wonderful ako, amazing ako kasi may pinapahalagaan ako na ibang tao. Nakikita niya na pamilya ko at siya lang. Busy ako sa trabaho ko araw-araw at wala akong ibang tao na iniimbita para pumasok dito. Nakikita niya yan kasi palagi naman ako nag-live every morning and every evening after sa duty ko. Yun lang guys, sana po guys maintindihan niyo po ako na nag-voice out ako ng feelings ko. Bye bye. Thank you for coming guys.